Good evening to everyone. Thank you for having me here in your program, Radyo Periodiko. Of course, sir, kami natutuwa at nakapasyal ka dito mismo sa studio ng Radyo Periodiko. And nakita namin yung performance mo doon sa debate, no? Diyan sa Katsu. And may mga nilatag ka na mga platform of government. And mas maganda makikilatis namin natin mga taga-subaybay kung ano yung mga mechanism, yung mga nilatag mong plataforma. Although nakita na namin yung kung yung leaflets mo na nandiyan naman detalye, pero mas maigi na ikaw mismo, no? Alright, baka may mga babatian ka na nakatutok via Radyo Periodiko sa 87.9. Then of course sa ating website sa www.bicolperiodico.com. Sa Zeno Radio tayo, live din dyan po sa Bicol Periodico Online and sa Radio Garden all over the globe dyan po sa 87.9 and of course dyan sa satuyang Facebook Live. Sige po, pagbati mo sa kanila. I'd like to say hello sa ating mga kababayan, mga katandunganon, mga aking mga paryentes sa Pandan, sa Karamoran, sa Bagamanok, dito rin sa Birak, sa Biga, at sa iba pang parte ng Pilipinas, maging sa Bicol, sa Naga, sa Legazpi, sa aking pamilya na nasa misis ko, si Joy Alberto, nasa Parañaque, at ang iba pang mga nanonood sa inyong programa dito sa Radyo Periodiko. At alam ko nararating nito at iba't ibang bansa. So, good evening to everyone. Nandiyan po mga tagapakinig. Batiin mo sir yung nadistinuhan mo doon sa Israel nung ambassador ka. Sino yung makakilala mo na baka nakikinig, nakatutok sila? Go ahead. Binabati ko yung ating mga masisipag at magagaling na overseas Filipino workers sa Israel. Marami po sila ron. Hindi ko na po batiin yung isa-isa. Pero alam ko na sila ay nakikinig at malaki ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Alam ko ongoing na yung tapos na yung voting sa kanila. I'm sure na iboboto nila ng tama para sa ating bayan. Opo. And actually, marami nagtatanong sa pagsalang nyo bilang gubernatorial candidate nung unang nag-file ka ng candidacy. Siyempre, gusto na makilala na mas malalim kung sino si General Macairog Alberto po, sir. Go ahead. Okay, thank you. So, ako si Lieutenant General Maki Alberto. Ang akong tatay, si David Sanchez Arcilla Alberto, pamilya ng Sanchez Arcilla, yung kanyang nanay. Ang aking mother naman, si Julita Sabiniano Celestino. Yung nanay ko, si Victoriana, yung kanyang mother, yung aking lola, Victoriana Celestino, ni Sorena. Tapos kaya siguro medyo magkamag-anak tayo man. Parang isang dugo nyo palang dalawa eh. Yung nga nabanggit kagabi yung mga paryentes ko, Fernandez, Sanchez, Sabiniano. Basahin ko na lang at marami itong mga paryentes ko. Arcilla, Santilice, Sorena, of course, Alberto, Caballero, Atutubo, Rodriguez, Celestino, Del Valle, Del Barrio, Gonzales, De La Rosa, Bernardino. So, dahil maliit lang naman yung Pandan, halos lahat nagiging magkakamag-anak by blood and or by marriage. And syempre gusto na malaman yung dito ka po ba pinanganak sa Pandan? Saan po particular na barangay? Ako po ay pinanganak po sa Manila. Ang kwento po ng pamilya ko, nandito po yung aking father, si David Alberto. Tapos ang kanyang asawa, si Ulita. Nagpunta po sila rito kasama yung aking kapatid, si Luningning Alberto, at yung eldest brother namin, si Aquilino Alberto. Sa kasamaang palad, nagkasakit yung eldest brother ko, si Aquilino, firstborn son,
namatay siya dito because of cholera during that time, 1950s. Tagal na. So, mid-50s yun. Nangyari ngayon, dahil sa nangyaring trahedya sa pamilya, umalis yung aking magulang. Doon na kami pinalaki. Kaya nung kami malaki-laki na, mga 6 years old na, matibay na yung katawan sa resistensya, doon pa lang kami pinayagang makabalik dito sa Catanduanes. And sino yung mga kakilala mo doon sa barangay? Anong particular na barangay doon sa Pandan po, sir? Sa Napo po, Rebalo Street na po. Ang nangyari po doon ako halos nagbinata sa may aking mga parientes doon. Ang nandun po si Manay Tesi at Tutubo, Dikiros. Tutubo, yes. Si Manay Berge, si Manny Romy, Taker, at Tutubo. Tapos yung mga Isorena po, si Paitano na Isorena, mga pinsan ko po doon, sila Edelito, sila Nori, Isorena, si Unerly, si Manny Jane. Tapos sa may plaza naman, yung parientes ko, makita mo doon, yung mga Santelices. First cousin ko po si Julian, si Judge Julian Santelices. At yung kanyang mga kapatid, mga kasing ko po, si Manay Pilar Santelices, Manay Kuring Sanchez, si Manay Esther Amor. At ang asawa po ni Santelices Rodriguez, si Chapilising. Si Chapilising po ay first cousin ng mother ko. Kasi si Chapilising, ang middle name niya is Sabiñano. So first cousin siya ng mother ko. At kung punta naman tayo banda sa may Bagong Bayan, doon naman yung bahay naman namin sa lolo ko, si Felipe Sabiñano. So naapangasawa niya si Mamay Bikay, na which is yung naman sa father side ko, kapatid ng father ko. Talagang lumaki ka, no? Diyan sa Pandan, at marami kang mga naging sa kabataan mo noon. Sigurado kakilala ka. Nangyari po kasi nung simula nung huli ko punta rito nung high school. Mga 15 years old ako noon. Nagpunta po ako ng PMA. Nakapasa po ako sa Philippine Military Academy after ng high school. Pumasok po ako sa PMA, 17 years old. After noon, wala na. Hindi na ako nakabalik sa Catanduanes. Until recently, nung nag-retire ako, 2023, doon lang ako nakabalik after my service sa Israel as ambassador. Yun. Siyempre, noon, General, actually, noon, wala pa tayong circumferential load noon. Nung nakapunta ka rito, gaano ka hirap na mag-stay sa Catanduanes during that time? Oo, nakakatagam yung biyahe noon. Ang layo. So, from kung manggaling ka ng Manila, you take the train, sakay ka ng train, tapos mag-bus papuntang Tabaco. Pag Tabaco, maglansya ka ng 12 hours. Oo, kung 8 hours naman doon sa Birac, pag Pandan, 12 hours. So, ang tagal. Pagkatapos doon, kung babalik ka naman from Pandan, pupunta ka Manila, magbiyahe ka sa papuntang Birac. Ang tagal din ng biyahe. Wala pa, rough road pa talaga. Talagang doon ka lang sa ibabaw ng jeep. First class na rough road, Dabi. First class na rough road. Kaya napaganda siguro ng mga naging governor na nagdaan na improve nila ang Catanduanes. And ang nangarap nun isang taga-Pandan din eh. Pero doon pa isang ambassador din na kagaya mo dati, si Ambassador Verceles. And then of course, yes. Hindi, yung father niya. Father, Leandro. Pangarap lang yun, pero natupad sa mga succeeding officials na naipagpatuloy nila yung pangarap ng Verceles dati. And then, just the same, nasabi nga natin, lahat nagsimula sa pangarap and the rest is history. Oo. Maganda. Napansin ko rin noon na nung panahon noon, yung kuryente. Wala pang kuryente talaga noon. Ngunyan, sa pagbalik mo rito sa Catanduanes, anong nakikita mo na
something, although masabi natin nag-improve. So sabi nga natin, kaya nagkandidato ka kasi may mga gusto kang maging. No? Ano yung mga nakita mo na possible na pangdagdag pa at gusto mong pangarap na maging sa Catanduanes? Malaki pa ang sabi nga malaki, there is room for improvement. Napalaki pa. So kung ikukumpara nga natin sa ibang probinsya ng Bicol region, tayo yung napag-iiwanan. So first class province yung ibang probinsya dito sa Bicol region, pero tayo lang ang third class province sa Bicol region. Ibig sabihin yung ekonomiya at ibang mga infrastruktura na kailangan nandito, kulang pa na so yun ang nakita ko na nangarap din ako kung katulad kay dating ambassador na Leandro Berceles na nangarap niya yung circumferential road. Ako ay nangangarap din na ma-improve pa ang ating probinsya, mag-isang first-class province, hindi isolated, na konektado sa ibang probinsya ng region, at isang maging magandang puntahan ng mga turista. Dahil nandyan ang infrastruktura, nandyan ang facility para maging maganda para sa maka-attract ng turismo. Andun din yung ekonomiya na magbibigay ng trabaho para sa ating mga kasama. So nakita ko dapat magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng trabaho. Pag nag-improve ang ekonomiya, may mga ibang nag-angat na mga small and medium scale na mga industries, magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng trabaho at uunlad yung ating probinsya. Opo, kasi yung pangarap mo maging first class province, medyo siyempre maraming mga mechanism yan na pwedeng gawin, and yung mga formula, sa palagay mo po ano mga nakikita mo para yung pangarap mo maging first class province ang Catanduanes? Ano yung halimbawa? For example, nabigyan ka ng tsansa, binutuhan ka ng tao na maging gobernador, anong unang mga gagawin mo sa iyong pag-upo? Actually, may ginawa akong yung nabanggit ko dati nung debate at sa ibang interview, nakikita ko para ma-transform ang probinsya sa isang first-class province o isang province na papantay sa Boracay o sa Siargao o sa iba pang probinsya, mahigitan pa natin. Kailangan meron kang una is yung vision. Ano ba yung gusto mo mangyari? Pangalawa, ano yung daan mo para makamit yon, yung vision na yon. Ayan. So meron ka dapat na transformation, tinatawag namin na transformation roadmap. So sa Armed Forces, yung aking training sa military, nagkaroon kami ng transformation roadmap, paano natin ma-modernize yung ating Armed Forces. So hindi lang isang taon yon, inabot yon ng ilang taon. So kumpara nung time na pumasok ko sa Philippine Army nung 1986 at ngayon nung ako'y nag-retire nung December 2019, nakita ko napakalaki ang pagbabago ng Armed Forces. So nakikita ko na maaring yung sistema na ginamit noon, na paraan na ginamit noon sa Armed Forces, maaring implement natin dito sa ating probinsya para magkaroon tayo ng daan para ma-achieve natin yung ating vision na isang napakaganda, unlad na probinsya, isang first class province. Ito, may ginawa kong roadmap. Sabi ko, 3 phase yun. In 9 years, ma-achieve natin yun, yung ating hinahagad na vision. Pero dapat masimulan. Nagkaroon ng laying the foundation. Nandun yung basic. Yes. Andito ba yung infrastructure para magkaroon tayo ng isang maunlad na bansa? Sisimulan natin. So kasama na rin siguro dyan yung sinasabi na Friendship Bridge, yung pagpasok ng investor dito. So tingnan natin kung anong mga pwedeng industriya na pwede sa atin, sa probinsya natin. And from there, after ilang taon, ating papapabilisin. So mayroon tayong next phase naman, acceleration na sinabi ko,
And then after that, yung last phase is consolidation. Ibig sabihin, maintain na natin yung ating status as a first-class province, or maybe siguro mangarap tayo ng world-class island. No? Ang ano lang doon is meron tayo dapat vision. Tapos bago mo magawa siyempre ang roadmap, kailangan mo ng consultation, kailangan mo ng involvement ng lahat. So kasama doon yung consultation sa ating local chief executive, sa ating mga different sectors ng probinsya, gaya ng magsasaka, sa transportation sector, at iba pang pati religious sector, siguro sa education. Involve natin, ano ba ang ating direksyon, ano ang gusto nyong ma-achieve, at from there, gawa tayong plano, and everybody will go with that plan na ma-achieve yun, ma-realize, ma-transform ang probinsya, dahil yung plano natin, kasama lahat. May ownership sila nung plano na yun. Yo, maganda kasi yung governance mo, yung participative governance, na involve ang iba't ibang sektor para makabuo ng isang formula na talagang matindi, no? Right. So, maganda yung sinasabi mo na from the military side na mayroong mga step by step formula, then kung paano naging maunlad, no, sa Catanduanes. Alright, pagdating doon sa sinasabi natin ng mga possible investment, actually sa Catanduanes yung pinaka popular dito yung Abaca eh. Ano po yung possible na i-introduce mo para ma-maintain yung presyo, mapaganda yung market kasi deklarado tayo bilang Abaca Capital of the Philippines, pero ganun pa rin, nahihirapan pa rin yung mga magsasaka natin sa Abaca po, sir. Oo nga, yung sa Abaca, actually, nung pinag-aaralan ko, binabasa ko rin yung yung Philippine Fiber Development Authority, yung roadmap for Abaca from 2021 to 2025. Nakita ko yon. Nag-aaralan ko ano ang nangyari, sana banda tayo sa Abaca dito sa probinsya natin sa Catanduanes. So nabasa ko nga, tayo dapat ang pinakamalaking produksyon ng Abaca sa Bicol region, pati sa buong Pilipinas, no? Sa buong mundo naman ang Pilipinas ang naging number one, no? Yes. So bakit sabi ko, asaan na, bakit ang probinsya natin, kung ito ang Pilipinas ang number one, ang probinsya natin dapat number one din to. So maganda sana yung produksyon. So nakita natin, baka may kakulungan sa implementasyon ng programa, kulang sa teknolohiya, kulang yung pagpasok ng ibang investor o pagpasok ng ibang mamimili na para ang presyo maging competitive, na ang merkado ang magdidikta. So nakita natin bakit sa ibang probinsya 80 pesos, bakit dito medyo mababa o napakababa ng bilihan. So makita natin anong dahilan, pag-aralan natin bakit ganong dahilan, paano ma-improve. Ganun din yung parahagot na yung teknolohiya, merong teknolohiya na machine, bakit hindi ma-implement ng kooperatiba o ng grupo na magsasaka. Baka kailangan nila ng assistance, kailangan na ng tulong, o kailangan implementa kung ano man ang nagawa ng programa dati ng gobyerno. Doon tayo papasok sa pag-implementasyon noon para ma-improve ang kabuhayan ng ating magsasaka. At kung bibili man ang kanilang produkto, hindi na ganun kababa. Tapos ang isang concern din nila, siguro baka kailangan ng suporta, paano nila madadala ang kanilang produkto sa merkado. Baka walang oportunidad o walang farm to market road na kailangan. So titingnan natin yon, bakit gano'n. Kanina may kwento sa akin yung pinsan ko, pero tungkol sa farm to market, pero hindi ko nababanggitin at medyo nakakalungkot yun. Do biro pero parang nakakalungkot. Alright, sige, Kapiroding Sabowski, any question? Okay, actually tungkol pa rin ito doon sa target mo, sa isa sa mga advocacy mo para ang Catanduanes ay maging first class province. Actually, kanina na-mention mo na third class. Recently tabi, Gob Maki, naging second class ng
ang Catanduanes as a province na actually madagdagan na ng tig-isang provincial board member from 4 magiging ng 5 per districts. So sa magiging instead of 8 PBMs magiging ng 10. So considering na napakaganda ng plano mo na maging first class province, na actually parang medyo mababawasan na rin yung challenge kasi second class na tayo. While we'll be coordinating with the Sangguniang Panlalawigan and the 11 municipalities chief executives, anong gagawin mo para mapabilis ito considering na you cannot solely depend sa income ng province natin later on. So you have to do some double time or efforts para makapunta ka sa Imperial Manila para makahingi ng additional na mga mehuras for the province para ma-realize itong province, Catanduanes as first class province, sir. Tama yun. So, kung aasa ka lang talaga sa probinsya, hindi natin kaya mismo ng provincial government. Kailangan talaga natin ng tulog ng national government at ng iba't ibang ahensya. Pero hindi lang yun ang tinitingnan natin. Tinitingnan din natin yung business sector, yung public-private partnership. Siguro malaking tulong talaga ang private sector. Sa isang malusog na ekonomiya, napaka-aktibo ng public tsaka ng private sector. Hindi lang ang gobyerno ang nakikialam. Less government nakikita ko na makialam sa pagpatakbo ng ekonomiya. Mas gaganda ang ekonomiya kung magtawag tayo ng mga investor dito sa ating probinsya. Bubuksan mo, ano? Sige, go ahead. Okay, on environment concerns, okay itong mangrove restoration and conservation, pati na itong coral reef protection and reforestation and vegetation. How about itong sabi mo dito sa Pulido, stricto sa mining laws? There are quarters dito sa Catanduanes, kabali na ang church na anti-mining sila. So sinasabi mo nito, stricto sa mining laws. So how are you going to reconcile this with some other groups na anti-mining, sir? Implementa natin yung batas, no? Implementa natin yung mining law. Ano ba, may kakayahan ba mag-mining ang ating probinsya? Ligtas ba ito? So ako sa assignment ko sa Philippine Army, nakita ko yung iba't ibang lugar na biktima ng mining. So nakita ko sa Mindanao, yung ilog itim na. Sa bundok 'yon. Tapos nawala na yung mga puno. Nawala na yung mga puno doon dahil sa mining, dahil sa logging. Ano ang nangyari sa kanila? Nasira yung kanilang probinsya. Hindi lang yung maganda yung kita nung panandalian lang yan, pero ilan lang yung kumikita doon sa mining. Nakikinabang ba ang ating probinsya? So kung mayroong batas dito na bawal ang mining, ating implementasyon yon, yung mining. Ngayon, ating pag-aralan yan kung ano ang epekto talaga ng mining dito. Kung ito ay nakakasama sa atin, baka lalo tayong lulubog kung papayagan natin mining. Siyempre, hindi natin papayagan yun. Okay, go ahead, Sir Bani. Pero pa? On tourism na talagang importante yan. Actually, sabi ni Jasmine kagabi, ay nakapunta na sila, nakabisit na sila sa Puraaran Beach, pati na sa Binurong Point. Ang sabi ko nga, pati na sa Pandan, yung paraiso ni Honesto, pati na yung Tuwad-Tuwadan and other, pati na yung sa Catanduanes Halfway dyan sa Marambong and other municipalities. Meron din maliban sa Baras, lalo na sa Berac, ang dami dito mga tourism spots. As a chief executive ng probinsya, kung pala rin katabi, Gob Maki, what are you going to do para ma-promote natin ang turismo
Kasi one of the important industry ito na talagang magbibigay sa atin ng employment and it's attendant ng mga benepisyo para sa Katandunganon, sir. Okay, so sa turismo naman, tingnan muna natin kung handa ang probinsya, yung kanyang infrastructure. Meron ba tayong tuloy-tuloy na kuryente? Ang ating mga pasilidad ba nag-encourage ng tourism? Ang ating airport, kaya ba niya na tumanggap ng maraming turista? O hindi niya kaya? Kasi isang flight lang sa isang araw. Tapos sasakay tayo ng ferry, may oras din. Baka meron pa tayong ibang pwedeng magawang paraan para ma-encourage ang tourism. Okay. Pangalawa, yung sabi ko nga, infrastructure. So, yung ating mga resort ba nasa standard? Meron ba siyang kwalidad na mga facilities na maka-encourage sa tourism? At meron ba siyang connection sa signal, wifi? So, yan yung mga hinahanap ng mga turista. Hindi lang siya punta ron, enjoy yung natural resources which is napakaganda nga, pero dapat meron tayong nakasuporta na infrastructure na mag-encourage ng turismo. Ganun din, meron din tayong na mag-iingat din sa ating kalikasan na hindi masisira ng turismo at hindi tayo masyadong magaya sa ibang island na sa Pilipinas na naging commercialized masyado na wala na yung natural beauty. So, ibabalance natin yun. Nandiyan pa rin yung mga required na facilities para maging isang maka-attract tayo ng turismo. Pero, babalance natin na yung ating natural resources at ang ating environment ay mapoprotektahan. Okay, na-mention mo kanina yung Friendship Bridge na actually, ang tagal na itong pangarap ni na Congressman Bercelis, Governor Wong, and even Congressman former Governor Sansis, na actually na sa Regional Development Council kung na daw ito napondoyan nata ng research. Kung sakali, how are you going to follow this up knowing na ito ay napakahalagang infrastruktura kasi maliban sa transportation mapupunta rito ay yung problema natin sa kuryente ay maa-addressan kasi doon sa itaas ay may ikakabit na yon and other benefits, although ang sabi ng iba ang Katandungan is parang dead end. So how are you going to justify that through yung mga think tank ninyo or other or in partnership with the Solon District representative natin para ma-realize ito, Tabi? Thank you. Meron na nga yan, kwento yan ni Manny Celino nung panahon niya ni Congressman Hector nung siya rin ay governor na meron na yan na plano na meron ang funding from JICA, yung Friendship Bridge na yan. So, ibig sabihin, kung merong funding ang JICA, merong equivalent yan from the national government na funding. So, yun ang ating pupursigihin na kailangan natin talaga yung Friendship Bridge na yun. Maliban doon, meron pa doon yung submarine cable na magdadala sana ng kuryente sa atin. So, yun ang mga proyekto na dapat nating bigyan ng importansya para ang ating probinsya ay umasenso. So, sinasabi nga nila, nakailang taon na ba? Ang tagal na yun. Ng panahon pa ni Manisen. Bakit? Ano nangyari? Ano ang kailangan gawin? Ano ang pagkukulang? Bakit hindi na implementa? So, yun ang ating gagawin, mapagtuunan yun. Sa akin kasi, yung i-consider ko na mission ng isang ganito, isang proyekto na yan, na talagang gagawin ko. Kung man ay palarin na manalo, hindi ko matapos yung proyekto na to, pero masisimulan ko ito. Yes, and of course, syempre, sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kung pagtutulog-tulungan. Actually, nire-relate ko yan doon sa circumferential road na pinangarap din ng una, si Ambassador, and yung mga succeeding pinursige. So parang itong pattern na possible, pag inumpisahan, matatapos. Hindi man ngayon, pero in the coming years. So yung political will, dapat political will. Dapat talaga determinado yung pinuno.
Doon naman tayo nasanay na binigyan ka ng mission, kailangan mo tuparin. Ito pa rin dapat. So, kukonsider ko to na ma-accomplish yung mission. Yes. Pero given na talagang billion pesos ang kailangan dyan, syempre, sabi nga ni habang pahuringalo, gapatok-patok. Ano mga remedy? Actually, nilatag mo na kanina. Okay. While we are pursuing that Friendship Bridge, pero still may gagawin tayo na groundworks Yes. para tuloy-tuloy ang buhay sa Catanduanes. Any other information pa na gusto mong ibahagi sa mga taga-subaybay natin para ngayon nagkakaroon ng konkretong ideya yung mga butante dahil sa paliwanag po ninyo? Sa akin naman, isa maliban doon sa Friendship Bridge na inaasahan natin na magdadala ng malaking oportunidad para mag-improve ang ating ekonomiya at ang ating paraan para tayo biyahe na hindi tayo limited sa schedule ng barko o ng ferry o ng eroplano. Isa pang aking nakita na dapat ating i-improve ay yung ating agriculture. Ano ba ang kakulangan sa agriculture? So kailangan ba natin na sinasabi nga yung fishing may buwan lang yan, ilang buwan dahil may panahon ng bagyo, ganun din yung pagtatanim. No? So ano yung natitirang 3 buwan na wala tayong paraan para makapagtanim o para mangisda. Baka nakita ko baka kailangan natin na storage para kung may mga panahon na hindi tayo pag-ani o saka o makapangisda. Andoon yung mape-preserve yung ating mga naunang na ani o ating mga napangisda. Meron tayong storage facility, kasama na doon yung ice plant, nandoon na rin. So isa pang nakita ko is yung industry na kailangan ng agriculture. Dapat may kaakibat, may katikit yan. Katulad nangyari sa Zamboanga, no? Merong ang kanila is fishing, sardinas, andun na rin yung canning industry. Ganon din yung tuna sa General Santos. Baka kailangan natin ng ganon na industriya. Ganon din yung pili. Kailangan din ng industriyan na dito na mismo gagawin yung produkto. Hindi yung raw product o raw materials na ibebenta natin sa iba, sa ibang lugar. May bibilin dito middleman ng mababa. Pagkatas na wala na tayong makitang koneksyon na trabaho. So yun yung aking nakikita na dapat gawin natin para ma-improve yung itong agriculture natin, na yung impact ng weather o ng panahon dito o typhoon mami-minimize natin. Isa also yung power, yung electricity, energy. Marami ng technology ng renewable energy nakikita natin, no? Yung aside from solar, merong yung wind turbine, meron pa yung sa current ng tubig, no? Hydro. So maraming teknolohiya na available. Hindi lang yung kolekta ng solar, meron na rin storage battery. So ano nangyari kasi solar pag hindi na maaraw, wala na, hindi na magamit. Pero kung meron storage battery, kaya maaraw o hindi, meron tayong source ng energy. Sa atin, isang kahig, isang tuka. Oo. So ang gagawin, parang power bank tayong malaki, storage para nakapag-ipon ng kuryente for the demand na kailangan na natin. Nung nagpunta kami sa National Electrification Administration, kinausap namin si Administrator Nani, and napag-usapan namin na para ma-improve mo ang energy ng isang probinsya, kailangan mo ang suporta ng politiko. Either yung governor or yung congressman. Yun ang talagang nakita ko na key para magkaroon ng suporta ng energy requirements ng isang probinsya. So, yun na natin. Kung ako sakaling papalarin, pagtutunan ko nga ng pansin yun, yung energy. So, may intervention kasi wag lang parang sinasabi mo,
na wag lang natin ipahumala sa Fiselco ang problema, kundi tutulungan. Tulungan Through the natin. intervention ng LGU. Kumuha tayo ng other investors na mag-invest dito ng renewable energy. Ayun. Alright. Babalik ka mamaya. Anyway, maraming salamat, Gub Maki, sa mga paliwanag mo kasi nadidetalye natin yung sinabi mo kamakailan doon sa debate, and we hope na nalilinawan yung ating mga kabayan. Alright, magpapat lang po tayo kasi makausap din natin si, nandiyan din, si Sir Cedric. Sige. And mamaya babalik siya para dalawa na silang interview natin para immerse natin yung mga ideya nila. Yung mga idea, correct. Yung mga bright ideas. Magkatandim sila, tama-tama yan eh. Ay, tanong namin, magkatandim ba kayo doon sa kampanya Sa ni kampanya, congressional yes. candidate Opo. Cedric Sanchez? Oo, kasi yung aming idea nagtutugma. Bukod sa si Cedric is pamangkin ko actually sa aking cousin. Second cousin ko si Congressman former Hector. congressman, okay. Former Congressman Hector. Second cousin ko. Actually nagkaalaman lang kami last year na mag-anak kami. I see. Ayun. Nalaman namin pareho kami sa Biñano, yung lolo namin magkapatid. Ayun. So, tandem kayo ngayon. Oo, so pareho meron kaming pinag-usapan noon na negosyo noon, pero nagkaalaman kami magkamag-anak. Tapos nakita ko rin itong batang si Cedric napakasipag. Nakita ko yung kanyang dedikasyon tsaka yung kanyang idealism nandiyan pa sa bata na to na si Cedric. So nakita ko magandang magsama kami. Correct. Sa ating para sa ating probinsya. And nakita natin yung performance nyo during the debate. Isa din sa potential talaga si Sir Cedric, Kasi yung mga ideya niya, although hindi pa na-detalye doon, kaya mas maganda makausap din natin kasi Okay. meron siya mga binuksan na mga ideas pero hindi na ilahad na masyado. Okay. So maganda makausap natin this time para pagtunan natin ng pansin kung paano may detalye yung mga mechanism dito sa palatuntunan. Magbalik tayo sa palatuntunan dito po sa Radyo Periodiko, sa Teleradyo Periodiko News and Views, and of course sa ating kandidato sa Radyo Periodiko makalipas ang ilang patalasan.